buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Put out the fire. Ang mga anak ng Diyos ay dapat mahusay sa damage control. Pag may nag-aaway, dapat napagkakasundo. Pag may kagalitan, dapat umuuwi sa pagkakabati-bati ng mga tao. At pag may gulo, dapat naaayos. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, Put out the fire. Patayin ang sunog o ang apoy. Salamat, Ama, dahil kami ay muli mong tinipon sa iyong presensya. Dalangin namin, Panginoon, na sa pagtitipon namin, maramdaman namin ang inyong pag-ibig, ang inyong pagpapagaling, maging ang inyong pagtutuwid. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin at ang dalangin namin, Panginoon, maging malinaw sa amin ang tama at mali, maging sa pang-araw-araw naming mga ginagawa. Bigyan mo ng buhay ang aming mga pag-aaral at maging epektibo sa amin, Panginoon, ang pagtunghay sa iyong mga salita. Dalangin namin ang karunungan ng mga tao noong araw na nagsulat ng mga nakalagay sa Biblia. Ang karunungan na itong nagmula sa inyo, Panginoon, maging malinaw sa amin at pakinabangan namin. Sa aming pagtitipon-tipon na ay sa aming Panginoon na humingi ng iyong karunungan, pagtutuwid, pagpapaliwanag, at magbunga ito ng mabubuting gawa, mabubuting salita sa aming pang-araw-araw na pakikisalamuha sa kapwa. Nawa, Panginoon, paginawahin niyo po ang mga katawan ng iyong mga anak, ang mga may nararamdaman na inyong pagalingin, palakasin, ang may mga karamdaman na inyong, Panginoon, bigyan ng ginhawa. At nawa, Panginoon, ang mga taong may mga alalahanin, mga kinakatakutan, ay mapalitan itong ganitong mga negative emotions ng pananalig, ng kapayapaan. At kayo, Panginoon, ang siya magbigay sa amin ng lakas ng isip para maunawa ang mga leksyon na inihanda mo para sa amin sa araw na ito. Sa aming pagtitipon-tipon nawa, Panginoon, sa pakikinig namin ng iyong tinig, gumaling ang mga karamdaman namin espiritual, emosyonal at physical. At ganon din naman, makita namin ang lalong ikagaganda ng aming buhay. Take over this proceeding, protect all your loved ones, O Lord, protect your people from deception, and we ask you to protect even our loved ones who are not with us right now from any form of difficulty or from any form of danger. May your spirit rest in our hearts. May you speak, O God, and may we hear you clearly. Father, we seek you in the name of your Son, Jesus. Amen. We shall be reading Proverbs 15, 1-2. I'll be reading from the New Revised Standard Version and then from the Contemporary English Version, just for appreciation. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. The tongue of the wise dispenses knowledge, but the mouths of fools pour out folly. Sa Contemporary English Version, a kind answer soothes angry feelings, but harsh words stir them up. Words of wisdom come from the wise, but fools speak foolishness. So yung dalawang huling lines, meaning verse 2, are both related to the first two lines. That a soft answer turns away wrath, therefore, it is wise to give a soft answer. That the wise, when they speak, give you soft answers. But foolish people, their mouths pour out folly. So it means harsh words that stir up anger come from the mouths of fools. Maraming oportunidad para magalit araw-araw, minuminuto. Maraming nakakagalit. Kung nagdadrive ka, maraming nakakagalit na fellow drivers.
Marami nakakagalit na pedestrians. Kung pedestrian kayo, marami nakakagalit na mga nagdadrive. Kung gusto mong magalit, hindi ka mauubusan ng panggagalingan nito. Sa office mate, sa asawa, baka yung mga papunta pa lang dito, nagkagalit pa, muntik pang hindi matuloy. No? Pwede kang mainis sa usheret, na nandyan na, nag-charge ka na, nainis ka pa. Pwede kang mainis sa speaker, pwede kang mainis kahit kanino. People get angry. And people can get angry first at you. People can get angry at others. Even at themselves. You find people getting angry at life itself. May mga galit sa buhay. Negative ang pananaw sa lahat. And some are even angry at God. Bihira yung nabalita ako na galit kay Satanas. Pero may mga nagtatampo sa Diyos. Marami mga misplaced angers. But really, it's a fact that we can get angry. And angry people speak. They can speak to you when they're angry at you. What do you do when people who are angry at you speak to you? What do you say? Will you be wise or will you be foolish? According to the verses we have read from Proverbs. You can be a wise listener or a foolish listener, speaking wisely or foolishly. Angry people will seldom keep their anger to themselves. They will speak against you. If they're angry at you, they could also speak against others, even against themselves. And then what do you do when angry people talk to you? You talk back. You converse. You exchange words with angry people. Don't we do that? Paano ka sasagot? Kasi pag ang tao galit na, given na yung kalagayan niya. Ikaw hindi ka pagalit. Halimbawa, kinausap ka. Pwedeng magalit ka rin. Pwedeng magpasya kang hindi magalit. Pwedeng sa pagsagot mo, lalo siyang magalit. O pwedeng sa pagsagot mo, nawala ang galit niya. Kaya yung mga nasa mga call centers, mga nasa complaints desks, meron silang training kung paano alisin ang galit ng tao. Galit na galit ka, sasabihin sa'yo, I understand, sir. No, you don't understand. Script mo lang yan. No? Minsan sasabihin mo sa mga nagsasabi nun. Kasi kung minsan yung I understand, sir, nakakagalit lalong marinig eh, kasi very patronizing. Parang naintindihan ko, totoo, hindi ka naman dapat magalit, pero naintindihan kita. Parang gano'n ang sinasabi. As you talk with angry people, your words could be foolish or wise. At yan ang sinasabi sa atin ng Proverbs. You could be foolish or you could be wise. Now, what are foolish words? Foolish words stir up angry feelings. Nakakapagpagalit o mas nakakapagpagalit pa sa already galit. Kaya malalaman natin by the standards of Proverbs 15:1-2 if we are foolish or if we are wise. Pag may nagsumbong sa atin, nagalit sa isang tao, matapos natin kausapin, mas nagalit ba siya sa tao na yun? O baka hindi siya galit nung nakipag-usap sa iyo, nagalit tuloy siya. Yun daw mga bagay na nakakagalit, foolish. Pero yung pag nagsalita ka ng nakakapagpakalma, wise ka. Because wise words soothe angry feelings. Kaya kahit gano'ng kagalit ng asawa mo, kung wise kang sumagot, mawawala yung galit niya. The person will be disarmed. Pero pag hindi ka magandang sumagot, lalo't mali kang sumagot, yung galit niya na number 2 pa lang naging number 7 matapos kang makausap. So maganda isipin natin agad, wise ba ako o foolish sumagot? Because wise words soothe feelings. Nakakapagpahupa ng galit, nakakapagpalubag ng loob, nakakapagpaliwanag ng isip, nakakapagpalawak ng pangunawa. Paano pwedeng mangyari halimbawa yung foolish words? Magsusumbong sa iyo ang
isang tao. Alam mo yung kapatid mo, sama-sama ng ugali niya sa akin. Sasabihin mo, talagang mong walang hiya yun eh. Alam mo bang, ano pa kung pinagagagawa nun? Alam mo ba sinasabi nun tungkol sa'yo? Di lalo ka nagalit. Pag kami nagsabi sa'yo, alam mo yung kapatid mo, bakit gano'n ugali niya? Alam mo kasi nung bata yun, nabagok. Hindi naawa ka pa ngayon. No? Lalo kung totoo naman yung kwento. Pwede ka mahupa ang galit. Nung bata kasi yun, na-abuse eh. Na-rape siya na isang batalyong Hapon. Kaya naman pala bitter sa buhay. Pwede mong masabi yun. Pero sa totoo lang, nakakapagpaliwanag ng isip yung wise words. Halimbawa, bakit ba ganyan yung nanay mo? Ang init-init ng ulo. Para gutom lang. Diabetic yun eh. Alam ba yung mga diabetic, pag nagugutom, bumababa ang blood sugar nila. Naiiba ang chemistry. Umiinit talaga yung ulo. Hindi yung galit sa'yo. Yung blood chemistry niya yun. Gano'n naman pala. Pero pag albat yung nanay mo, parang laging galit sa akin, ayaw niyang mapangasawa kita eh. Iba ang gusto niyan. O di nagalit ka ngayon lalo sa biyanan mo. Nakakapagpalawak dapat ng pangunawa yung wise na sagot. Or at least binibigyan mo ng doubt yung tao sa galit niya. Bakit nagtatabog yun? Baka talaga lang ganyan, hindi naturo ang kumilos ng pino. Pagka kasi nagpapaliwanag ka, pwede mong galitin lalo yung galit eh. Pwede mo namang alisin yung galit niya. Kung hindi man tungkol doon sa taong merong offense, pwedeng tungkol sa kanya. Huwag ka nang magalit, tataas ang presyon mo. It's not worth it. What's important is your health. Diba? What's important is your relationship with God. Huwag mong sirain dahil lang may taong pangit ang ugali. Foolish words stir up the fire of anger. Kaya merong nag-aaway eh. Meron pa nga, halimbawa sa parking lot lang, agawan sa parking lot, nagbabarilan. Paano ang pangit ng sinabi sa iyo ng tao, pangit din ang sagot mo, magpapapangitan kayong dalawa, mag-aaway kayo. Magkano ka? Sabi nung nangiinsulto sa iyo, sabi mo, doble mo. Di ba, magagalit siya nun. Pag sabi niyang magkano ka mo, mura lang ako, buti ka pa, mahal. Ngayon, nasa expression ng mukha mo yun, kung maiinis siya o hindi. Diba? Kasi kuminsan, yun ang expression ng mukha mo, baligtad naman yung talagang ibig mong sabihin. Wise words put up the fire. At this point, we can all stop and think. Review all the kind of engagements you've had, verbal engagements. Kailan ka lalong napaaway? Kailan lalong may nagalit? Nung foolish words ang sinabi natin. Yung darating ang asawa mo, gutom na. Uy, sabi nga nun, dear, kakain na ako. Bakit? Dala ko bang kaldero dito sa kwarto? Gutom na yun, medyo mainit na yung ulo, di lalong magagalit yun. Di ba? Mamaya naghahampasan na kayo ng kaldero. Kung hindi ka naman talaga makalabas, sabihin, mag-una ka na, susunod na ako dyan. Para ma-miss mo ko ng konti. Yung konting karinyo can change many things. Wise words can put out the fire. So, you put out the fire of people's anger. Yun ang misyon ng mga anak ng Diyos. Office mate mo, nagagalit sa kapwa office mate. Nagkataong inis ka rin, so anong gagawin mo? Gagatungan mo yung galit niya, di ba? Para dalawa na kayong galit. Pero ganun ba ang gagawin ng wise person? No. Pagka galit na galit ka sa office mate mo, bakit ganun ang kilos niya? Bakit ang sungit-sungit niya? Pwede mo naman sabihin, malay mo, nag-away sila mag-asawa. Baka yung nanay niya nasa ospital, yung anak niya nabundol ng tricycle, tapos yung bahay nila nasunog. Buti nga nakapasok pa siya. So, makakaiba ng mood. Why are we talking about these things? Because we are God's ambassadors. God's people who believe in God, have to be agents of peace. Yung mga sumbong-sumbungan, kampi-kampihan, hindi dapat sumasali dyan ang mga anak ng Diyos. Pag inassign ka ng Lord sa isang lugar, sa isang sitwasyon, ambassador ka. You must be an agent of peace. So answer to
Talk about others softly, gently, respectfully. And people will get the cue from you. Talk in behalf of the object of anger, but in a non-challenging way. Kailangan hindi mo challenge na, bakit parang ang sama-sama ng ugali niyang tao na yan? Hindi mo pwede sabihin, hindi, mabait yan. Baka ikaw lang ang problema. Oh, you talk in behalf of the person pero nakaka-challenge. Mabait yan, baka nataon lang. So you appeal to the angry person's reason or feelings or belief. Kasi oo nga, talagang mas educated ka sa mga yan. Kaya ikaw na lang ang umunawa muna. Kasi mas malawak ang isip mo, mas marami kang pinag-aralan, mas may edad ka na, mas dapat, mas mag-imintindi ka na lang sa kanya. Kasi gustuhin man niyang intindihin ka, hindi niya kaya. Kasi mas malaki yung alam mo. So you appeal to the angry person's feelings. Na oo nga, naiintindihan ko nagagalit ka. Nakakagalit naman talaga yan eh. Pero instead of being just normal na magalit ka, why don't you be above normal? And just be forgiving and be kind. Do not directly oppose the angry person. Because the angry person, when opposed directly, will become aggressive. Mag-agree. Alam mo, mali ka. May sabihin, oo nga, napansin ko rin mali ako. Sino pang magagalit doon? Pero pag sabi nga, ikaw, ano mga mali mo? Magtutuusan na kayo ngayon. Away yan. Yung kasing taong galit, may lakas yun eh. Merong momentum. Sa physics, may momentum yan. May speed, may mass. No? Huwag mo manggahin. Pwedeng pag binangga mo siya, masaktan mo nga siya, pero masasaktan ka rin. Hayaan mo lang. Pa-express niya yung kanyang galit, yung kanyang frustration, tapos mauubos din yung energy niya. Lahat naman nalolow back. Huwag mo lang sasalubungin ang galit. Do not directly oppose the angry person. In fact, kung pwede mong ayunan mo. So, sabi ng asawa mo, yung mga kamag-anak mo, ang sasama ng ugali. May point yung observation mo na yan. Di, tahimik. Kasi i-defend mo agad. Bukas, bigla mo sasabihin, siya nga pala. May kabaitan din naman nga yan. Pinag-aral naman nila ako. So, kaya tayo umaasenso dahil tinulungan nila ako. Kaya ituring mo na rin na ikaw din ang tulungan. So, pag tulungan na lang nating tumanaw ng utang na loob sa kanila kaysa magalit pa ikaw. O magalit ka at ako hindi magalit, mag-aaway pa tayo. Mag-asawa naman tayo. Pagka nagagalit yung asawa mo sa biyanan niya, na nanay mo, explain mo, yung nanay ko talaga may ugali yan eh. Himas-himas konti. Tapos bukas sabihin mo, actually, marami rin yung kabaitan. Kaya lang hindi mo palang nakikita lahat kasi 40 years pa lang naman kayo magkasama eh. Diba? Baka lumabas sa 41st year yung mabubuti niyang ugali. In other words, umayon ka kasi totoo naman and never invalidate and ignore a person's anger. Huwag mo sasabihin, parang lang nagalit ka na, walang kakwenta-kwenta. Lalo magagalit yun. Sa'yo, walang kwenta. Sa akin, meron. Parang hindi mo pwedeng sabihin sa tao, ano ba, daga lang, natatakot ka? Tapos hahawakan mo pa yung daga, paglalaroan mo yung daga. Siya hindi natatakot, ikaw hindi. Magkaiba kayo eh. Siguro may iba ka namang takot na hindi niya takot. Siguro kaya naman niya magsalita sa libu-libong audience, ikaw 3 lang, ninenervyos ka na, no? Makakita ka lang ng mic. Alam niyo lahat ng takot, valid. Valid dun sa natatakot. And you look at the fear from the point of view of the one who is afraid. Huwag mo sasabihin doon sa may claustrophobia, elevator lang, natakot ka, araw-araw nag-elevator ako, wala namang nangyayari sa akin. Ikaw, iba yung umaandar sa utak ko eh. Hindi mo pwede sabihin sa tao, ano ba ang sarap-sarap na itong okra, kainin mo? Ayoko nanduduwal ako eh. Magkakaiba ang tao at lahat ng nararamdaman ng bawat tao, tatandaan nyo, ay valid. Don't invalidate the feelings
of other people. Kung sa'yo okay nang lumalabas na hindi planchado yung damit, siya hindi makalabas na kailangan planchahin pa niya, hayaan mo siya. Huwag mo sabihin, ano ba, para lukot lang, walang kwenta yan. Sa kanya may kwenta. So, ganun din yung galit. Huwag mo sabihin, yun lang, nagalit ka na. Iba-iba kasi yung pinagdaanan natin eh. Iba-iba yung experiences. Iba-iba yung laman ng utak. At iba-ibang magpakahulugan sa mga nakikita natin. So, the quickest way to make an angry person angrier is by invalidating the feeling. Well, nagagalit ka, pero sige, relax ka lang muna at huwag mo nang express ng buong buo kasi baka magsisi ka. Pagka sobra mong pinagbigyan, galit ka lang ngayon, baka bukas hindi ka nagalit. So, ipagpabukas mo na i-confront si ganon, i-confront si ganyan. You know, one of the best things that we can do as God's people is to try to stop people from talking when they're angry. At least they can talk to you and express their anger, but stop them from talking to the object of their anger. Kasi kung ano-anong masasabi nila na bukas actually pag nahimasmasan sila magsisisi na rin. Paano kung galit din ang isinalubong nung pinuntahan nila? Kaya may nagkakapatayan. Merong lumalala ang kanilang relasyon. Very importantly, to be wise with the use of words, don't be a gossiper. Huwag nang gatungan pa ng apoy yung galit na. Yung nananahimik yung galit, pupunta mo, hoy, alam mo ba, yung kinakainisan mo, kung anong sinasabi tungkol sa'yo, huwag na ikaw. Kung may magdadala ng ganong balita, huwag na lang ikaw. Kasi may pananagutan ka. Huwag nang itaas ang temperature setting pag may galit na. Huwag nang dagdagan pa ng komentaryo. Proverbs 26:20, for lack of wood, the fire goes out. And where there is no whisperer, quarreling ceases. Bihira na sa mga taga-city ngayon ang nakakakita ng kalan na merong kahoy na nagliliyab doon sa ilalim. And that is the picture. Pag nauubos na daw yung kahoy, nauubos na yung gatong, syempre, di mamamatay na yung apoy. Ano pa ang magliliyab? Wala na. Ganon din daw ang mga gulo. Pag tumigil na ang mga salita, titigil na rin ang mga galit, titigil na rin ang mga gulo. Pero nabubuhay muli yung apoy pag nilagyan mo na naman ng bagong kahoy. Yung mga galit na humuhupa na, may bagong balita ka na naman, may bago ka na namang chismis, alam mo ka anong latest, mabubuhay na naman yung apoy ng galit niya. At hindi yun dapat ang ginagawa ng mga anak ng Diyos. Ang ating work is to put out the fire of anger. So speak well for people, speak well about people. Kung gusto naman nating magsalita ng maganda tungkol sa kapwa natin, hindi tayo mauubusan ng magandang masasabing totoo rin. Kung gusto mo magsalita ng pangit, meron din. Pero bakit ka doon magfo-focus sa hindi maganda? Hindi doon ka mag-focus sa maganda para God is glorified, peace is promoted. Proverbs 16:28, a perverse person spreads strife, and a whisperer separates close friends. Pag daw ang tao'y baloktot ang utak, ang ikinakalat niya gulo, at pinaghihiwalay niya at pinag-aaway, maging mga matatalik na magkaibigan. Gossip is no good, according to CEV. It causes hard feelings and comes between friends. Meron na ba kayo na pagkagalit? Meron na ba kayo na pagkasundo? Every day we can be foolish or we can be wise. Let your words put out a fire, not create or worsen it. Matthew 12:36. I promise you that on the day of judgment, Jesus says, everyone will have to account for every careless word that they have spoken. Pananagutan natin ang bawat salita nating binibitawan. May gantimpala ang bawat magandang salitang binibitawang nakakapagpaganda ng buhay ng iba, at meron namang parusa ang bawat salitang nakapagpasama ng kalagayan ng buhay ng iba. May mga magtatanong pa, isusumbong ko po ba sa kaibigan ko yung asawa niya na nagkakaroon ng affair? Kasi alam ko po, in those matters ko, wag na lang. Totoo po
Hindi naman lahat ng totoo dapat mong sabihin eh. Ano naman ang malay mo kung gusto nang magbago nung nagkakamali, pero dahil nabisto pa, lumaki pa, naghiwalay pa sila. And besides, hindi ka dapat nakikialam sa affair ng mag-asawa. Liban na lang ikay anak o magulang. Yung mga iba, kahit pa nga kapatid, hindi na yun masyadong involved. Dapat pag very personal affair ng mag-asawa, mag-ingat ka sa pakikialam. Lalo observer ka lang, at lalo hindi ka pa sure. Napakalaking gulo ang malilikha nung magsumbong ka ng isang bagay na may kinalaman sa unfaithfulness. Hanggat hindi mo talaga 100% proven. At kahit proven mo pa rin, ang totoo nun, 99.99% yung mag-asawa, magkakapatawaran, magkakabalikan, at mamaya ikaw pang kontrabida sa buhay nilang dalawa. Ikaw na nakialam. So tahimik ka. Manalangin ka, ibulong mo sa hangin. Baka dali ng hangin doon sa gusto mong pagsabihan. At least hangin na nagdala. Kailangan maingat tayo sa kanyang mga bagay. Kahit totoo. Hindi lahat ng totoo ibinubunyag. Kung ang pagbubunyag nito ay lalo lang magpapagulo, magpapalaki ng apoy. Kaya pag nagagalit tayo mga kapatid, when angry, choose who you talk with. When angry, talk with the people who calm you down. In other words, when angry, talk with wise people. By now, siguro nakaklasify niyo rin mga kaibigan niyo, kamag-anak, kung wise o foolish. Yung paggalit ka, sino yung lalong nanggagalit sa'yo? Foolish yun. Kahit nanay mo yun. Pero paggalit ka, yung nagpapalubag ng loob mo, nagpapalamig ng init ng ulo mo, wise yung tao na yon. So pag galit ka, doon ka makipag-usap. Para maganda ang kapuntahan. Value them. Do not get mad at them. Kung hindi ka nila laging kinakampihan, lagi silang parang ambassador ng kalaban mo, pasalamat kami, nagbabalance sa'yo. Hindi mo kailangan ng kakampi pag galit ka. Kailangan mo lang ng kakampi kung inaatake ka ng mga tao. Pero kung ikaw yung gusto mong attack, hindi mo kailangan ng kakampi kasi pag nakapatay ka naman, ikaw lang yung makukulong, yung kakampi mo, hindi. Pag may nagalit sa'yo for life, ikaw ang bubuhat nun, hindi naman siya. Gusto nating kausap yung kakampi natin. Kaya bihirang gulo ang naaayos at maraming gulo lumalala. So identify nyo mga kapatid, sino yung paggalit ako na kinausap ko, idinedefend niya yung kabilang side para huwag ako sobrang magalit at napapalamig niya yung ulo ko. Dalasan nyo ang pakikipag-usap sa mga tao na yon. Meanwhile, when angry, do not talk with people who make you more angry. Mapapansin ko, pagka naiinis ako person A at kausap ko si B, lalo akong naiinis kay person A. Iwasan yung kausap yung taong yun. Kasi according to the standards of the Bible, foolish yun. Hindi mo alam kung may galit din siya doon sa kagalit nyo o sa inyo siya galit, kaya kayo ini-encourage sa lalong magalit, pero hindi nakakabuti para sa atin. Avoid people who vex you, who influence you into anger, who bring out the bad in you. At pagka naisip natin kung saan magkakaibigan tayo, 4, 5, pag wala yung isa ang mga sinasabi niya nakakasira dito sa absent, avoid talking with this person a lot because hindi siya mabuting tao. Yung kung kailan nakatalikod yung isa, tsaka niya sasabihin yung mga bagay-bagay na magpapalayo sa loob mo. Merong mga tao, magkakalapit ang loob nila nung another friend step into the picture, biglang nagkakalayo na sila, hindi na naiintindihan. Hindi na sila nagsasama, nag-uusap yung pala. Manggugulo to. May mga kaibigan na anay, hindi mo alam, silently may ginagawa siya, may kinakain siya sa loob, nagkakasira-sira na pala kayo. At kahit sa mag-asawa, kuminsan may ganyang anay. Nawawalan ka ng gana sa asawa mo o nagagalit ka na sa pakikinig mo sa kumare. Yung pala nung iniwan mo yung asawa mo, si kumare bigla ang bumunta sa kanya. Ginagalit ka lang pala. It can happen. Kaya ang sagrado ang relasyon ng mag-asawa, hindi ka masyadong sabi ng sabi kahit sa kaibigan mo ng mga kapintasan o katangian ng iyong asawa.
Kasi pwede niyang gamitin yung mga kapintasan na yun laban sa inyo. At kung sobra man naman katangi-tangi yung asawa mo, baka magka-interes yung kaibigan mo. So a wise wife or husband does not talk much about their private life with other people because some other people will become interested. Madala siya sa mga babae. Alam niyo mga lalaki, bihira mag-usap among themselves about their wives. Lalo sa mga personal at mga intimate na bagay. Yung mga wives, ang pag nagkwentuhan, hindi ka maniniwala. Pag pinag-usapan yung mga husband nila, kaya tuloy yung iba, nagigisig ang interes. Uy, ganun pala yung asawa niya. Di ba? Ganun pala karomantiko ang asawa niya. Kumakati tuloy ang guni-guni ni kumare. At mamaya, gagawa na siya ng paraan na makasali sa kwento. Speak wisely. Don't speak foolishly. Don't say words that will begin to erode the very foundation of your own life. And value people who are good at words. People who don't badmouth other people. And people who soothe your anger. These are valuable na pangkalmante. Value them, this kind of people. Suriin natin ang mga sarili natin, mga kapatid. Tayo ba ay wise o foolish speaker? Ang mga advisor ba o kaibigan natin ay wise o foolish? Such awareness will spare you from a lot of problems. Such awareness will help you solve many problems. And such awareness will help you become more and more godly. Panginoong Diyos, sa hiningi namin sa inyong simpleng mensahe, pero napakahalaga sa pang-araw-araw naming buhay, turuan niyo po kami. Suriin namin ang aming mga sarili if we are wise or foolish talkers. At lalong maging mapanuri kami if we're talking to wise or foolish people. At nawa, Panginoon, yung wisdom niyo mag-guide sa amin so that we can improve ourselves. And even people who we might consider foolish because of these standards, turuan niyo po kami to minister to them, to help them. They might be victims, they might be hurting, that's why they are like that. So teach us, Lord, to minister to them so their wounds can heal and they will not feel compelled to inflict wounds on other people. Teach us, Lord, that your Spirit in us may guide us into greater godliness so we can be ambassadors of peace. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid at kung meron tayo ihingi dapat ng tawad sa Panginoon na nagkakaroon tayo ng mga malicious interventions, foolish words na nagpapahamak sa mga tao, let's seek God's forgiveness and let's avoid repeating these things. Dear God, as we sit still and silent before you, teach us to apply this simple but powerful wisdom in our daily lives. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Put out the fire.
saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. Ang pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Tanging sa'yo aasa, lalapit ang magpupuno ng kulang sa lahat ng oras. Walang ibang papantay sa iyong pagmamahal. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Maraming kayamanan ang ating bayan, maraming hiyas ang ating lahi na dapat makilala at pahalagahan. Kadalasan meron po tayong parang mababang pagtingin sa ating sarili, sa ating mga ninuno, sa ating mga katutubo, at ito marahil ay dahil lamang sa kulang tayo sa impormasyon o kaalaman, kulang tayo sa pagkilala, kaya hindi natin nakasanayan at kung minsan hindi tayo nagagandahan. Maraming kayamanan ang lahing Pilipino. Dapat na makilala, dapat itanyag, at dapat lang na magamit sa pagsamba sa ating Panginoon tulad din ng lahat ng mga larangan ng mga artes ng ating bayan. Isa na dito, na kayamanan ng bayan ang ulalim. Ang ulalim ay isang epikong paawit ng mga Kalinga.
Anang kanodullalame susundan tatong si anan kinanganak ko nakampot ko. Ang ulalim ay isang mahabang awit o epiko na nagsasalaysay ng mga pakikipagsapalaran ni Banna, ang bayani ng epiko, at ang kanyang panliligaw kay Laggunawa. Ito ay maririnig sa gabi, sa mga masasayang pagtitipon tulad ng budong, o kaya sa mga tahanan bilang pang-aliw at pagkwento sa mga bata ng kasaysayan ng lahi. Nan isumin ginaka awet kad nang ngayon nyo kanda. Ang ulalim ay binubuo ng mararaming kabanata na naglalahad ng katapangan, katalinuhan, kagitingan at kakisigan ng bayani. Ang ulalim ay tulad lamang ng maraming mga epiko ng Pilipinas. Ilan na dito ang Biyag ni Lamang, Darangin, Ambahan, at marami pang iba. Anang kano dito nga lipos kulit tong nyat pwedong isu. At ang ulalim ay inaawit. Ang awit ay isang paraan ng pagkanta. Kadalasan sinasabi natin, umawit ka, ibig sabihin kumanta. Ang awit ay isang uri ng pagkanta na parang pakwento na hinahagod ang mga tunog na parang pasyon. Ang pasyon ay isang awit. At ito isang napakatandang uri ng musika sa Pilipinas. Magpahanggang ngayon ang mga makabagong mga awit o musikerong Pilipino kapag sila lumilikha ng mga tunog, kahit hindi nila sinasadya, sila ay napapaawit, humahagod, at ang pag-uri ng pagkanta ay kumukulot-kulot ang mga letra na paraan ng pag-awit ng mga katutubong Pilipino. Kilalanin po natin ang mga awit, ang mga epiko ng ating bayan. Hindi tayo salat sa mayamang kultura. Kulang lang tayo sa pag-aaral at kulang lang tayo sa pagkilala. Kung mahal natin ang Diyos ay dapat mahalin ang bayan na ibinigay sa atin. At ang bayang yan ay ang Pilipinas at ang kulturo ng Pilipinas ay dapat kilalanin, itanyag, mahalin, gamitin sa pagsamba. Ulalim, epiko, hiyas ng lahi, kayamanan ng bayan. Isumin ginaka awet kad nang ngayon nyo kanda.
may nagbunga ng kasawian. O Jesus, ikaw ay laging nandyan. Kung nagkamali't nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamalit, nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang iyong hirang dala, ang iyong ngalan, taglay ang ligaya ng kaligtasan. Alab ng puso sa aming dibdib ay kayo ang dahilan. Uktawin ang nahihimling na damdamin, isingin ang aming yaring isipan. Tamang lakas ay gawin niyong alipin sa inyo ang pagsamba. Pagsamba, dalisay na pagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina
aking paniwalaan ay ikaw. O Diyos, ang kailangan ko'y iba yung lakas upang di ko natahakin ligaw na landas sa pagpaparot parito sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko panatiliin mong wagas. Sa pagpaparot parito sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan man tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko panatiliin mong wagas. Panatiliin mong wagas. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!